Hello listeners and viewers of TSN Official. Ako po ito si Miss Len na makakasama nyo para sa marimagong kwento ngayong araw. Pero bago ang lahat, syempre, ang ating comment of the day ay hindi mawawala. This time, it is from at Charity Ampoy Parcon. Pa-shout out Miss Len from Cotabato. Palagi ako nakikinig sa story nyo. Lagi kong hinahanap ang page mo kasi wala na yung dati. Bago na din pala ito. Sana palagi ka nang mag-upload, Miss Lad. Please. Ayan, thank you so much po, Ma'am Charity. And huwag po kayong mag-alala dahil dito sa TSN Official ay lagi niyo po akong mapapakinggan. Kaya mag-subscribe na po kayo sa ating pinakabagong channel. At alam kong excited na kayo, narito na ang panibagong istorya ni Janine at KD. Nako, late na ako sa interview. Nagmamadaling nag-ayos ng mukha si Janine. Halos hindi na nito nasakulay ng maayos ang buhok at kaunti na lang ay liliparin na niya ang daan dahil sa pagmamadali sa pagpunta sa kumpanya na papasukan niya. Sana talaga matanggap pa ako sa trabaho ko. Nakahinga naman ng maluwag ang dalaga dahil pagkarating niya ay sakto rin na pagtawag sa kanyang numero. Si Batman nang bahala sa akin. Kinakabahan na pumasok si Janine sa opisina ng boss. Mariin naman siyang tiningnan ng CEO na si KD. Pinakatitigan siya ng binata mula ulo hanggang paa na nagpapadagdag ka ba sa dalaga. Hello po, I'm Janine Lopez, applying for the position of secretary. Why did you want to apply as my secretary? Naniniwala po kasi ako na kaya kong i-fulfill ang trabaho bilang sekretarya po ninyo. May patunay rin po. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo, nasa resume ko po. I don't need proof. Sigurado ka, sir? May dala pa naman akong copy ng resume ko. Bibigay ko sana sa'yo eh. Heto oh. Pinakita pa niya ang resume na dala-dala. Napataas naman ng kilay si KD at hindi nito maipinta ang muka. Hindi kasi alam ng binata kung dapat ba siyang mamangha sa dalaga o mainis dahil sa tugon nito. No thanks. Nabasa ko na rin naman ang nasa resume mo. Akala ko po hindi pa. Nagtanong po kasi kayo ulit eh. Hindi naman na ito pinansin pa ni KD. Sinandal lang niya ang likod sa upuan, may relax na relax sa ginagawa. Anyway, can you tell me what you expect in this job? Ina-expect ko na magiging mahirap dahil hindi biro ang pagiging sekretary. Wala rin naman kasing madaling trabaho eh. Alam naman na siguro yun ng lahat. Pero kahit na ganon, kayang-kaya naman. Sigurado ka diba sa trabahong to? Hindi po ako mag-a-apply kung hindi po ako sigurado. Napangiti naman si KD at napa-cross arms pa. Nang makita yun ni Janine, ay nawala ng bahagya ang kabang nararamdaman niya. Fine. You're hired. Po? Ha? You mean, boss na po kita? Hindi pa makapaniwala ang dalaga na tumingin sa boss nito. Yes. From now on, I'm your boss, and you are my secretary. Ang bilis naman po yata. Napakamat pa sa batok si Janine dahil sa pinaghalong kaba at sayang nararamdaman. Napataas naman ng kilay si KD. Ayaw mo. Pwede ko namang bawiin ang sinabi ko. Ngayon na. Ay, biro lang naman, sir. Di lang po talaga ako makapaniwala. Sorry na. Naiintindihan ko naman kung bakit ganyan ang reaction mo. Ikaw lang din talaga kasi ang nakapasa sa interview ko. Parang sinabi mo, sir, na wala ka lang ibang choice, kaya akong pinili mo. Natawa pa siya dahil sa sariling pagbibiro niya. Ngunit, nanatiling seryoso ang binata. Ganun na nga. No choice lang ako. Ouch! Pinili lang hindi dahil gusto, kundi dahil nangangailangan. Yun naman talagang dahilan kung bakit ka pinipili. Nangangailangan kami ng sekretarya. Kung hindi mo kaya ang trabaho, sabihin mo kagad. Kaya ka naming palitan. Biro lang ulit, sir.
Grabe ka talaga sa akin. Sakit naman na kayong palitan anytime ha? Napangisi si KD at tinaas pa ang noo, animoy inaasar pa ang dalaga. Makikita mo, sir. I'll make an impression on you so that you will never forget about me. Kumindat pa si Janine na dahilan ng pag-iling ni KD. Sige na. You'll start your work tomorrow. Maayos na rin ang desk mo, kaya huwag ka na mag-alala. Tumingin naman sa likuran ang dalaga. Sinusubukang silipin ang labas ng opisina ng kanyang boss. Napangunot pa siya ng noo at muling humarap kay KD. Sir, wala naman po yung desk ko sa labas ng opisina nyo. Saang floor po ba nakalagay ang assigned desk ko? Bakit ko naman ilalagay ang desk mo sa labas? Look around my office. Ginawa naman ng dalaga ang pinag-uutos ng kanyang boss. Kahit sulok ng opisina ay hindi nakalampas sa kanya. Nilibot niya rin yun. Dala pa ng kuryosidad, ay kahit anong gamit ay hinahawakan din niya. Natutuwa naman siyang pinanood ni KD, kaya hinayaan lang nito ang dalaga sa ginagawa. Tapos na akong libutin, sir. Anong meron dito sa opisina mo? Napabuntong hininga naman ito at napasapos sa noo. Hindi mo ba nakikita ang desk na nasa kanan mo? That's yours. Talaga po? Akala ko design lang eh. Sorry, maalikabok na kasi. Napairap naman ang CEO habang natutuwang pumunta ang sekretarya sa desk niya. Ang ganda naman nito. Ang laki-laki pa. Sure kayo, sir, na sa akin talaga to? Pwede naman nating ibigay sa iba. Nagtatanong lang naman. Pero boss, bakit nandito sa loob ng opisina ang desk ko? Ayos lang sa'yo. Pwede ka naman sa rooftop kung gusto mo. Napanguso naman ang dalaga at napaside eye sa CEO. Pigil ang ngiti naman siyang tinaasan ng kilay ng binata. Pwede naman sa rooftop, sir. Basta, ikaw ang aakyat sa tuwing kailangan mo ko. Feeling ko, mas maganda ako sa labas na lang ng kumpanyang desk mo, no? Ha? Sorry, boss. Wala akong narinig eh. Choppy ka? Mamaya na lang ah. Lilinisin ko na tong desk ko na 2 dekada nang walang linis. Nagmamadaling naglakad palabas pa si Janine upang kumuha ng cleaning materials. Nakangiti naman siyang pinagmamasdan ni KD. Let's see what you've got, Janine Lopez. Matapos ang isang araw na pag-aayos ng desk ng dalaga, ay pagod na pagod itong umuwi sa kanyang bahay. Sumalubong naman sa kanya ang bunso niyang kapatid na nagtatrabaho na rin, si Lance. Kumakain na ito ng hapunan kaya dinaluhan siya ni Janine. Kumusta ang trabaho, ate? Eto, mukha namang mabait ang boss ko. Pero sana hindi talaga siya masungit. Ano bang pangalan ng boss mo? KD Yvonne. Bakit? I-stalk mo. Wala yung social media account. Sinabi niya na sa akin kanina. Hindi. Papakulam ko siya. Kapag nalaman ko nagkasakit ka dahil sa trabaho. Baliw ka, Lance. Mabait naman yun si Boss KD. May pagkamasungit lang talaga. Kahit na. Ako nang bahala kapag may ginawa siya sa iyong hindi maganda. Basta sabihin mo lang sa akin. Iiling-iling naman na natawa si Janine at kinutongan ang kapatid. Kinabukasan, pagkapasok sa trabaho, ay nagsabay pa ang dalawa sa elevator. Nakangiti pang binati ng dalaga ang boss, ngunit tinaasan lang siya nito ng kilay. You're late, Miss Secretary. Hindi pa po Kasabay lang naman kitang pumasok, boss. 8:00 na ng umaga. Ang pasok mo ay 7:30 ng umaga. Napakamot naman siya sa buhok. Di, late ka rin, sir. Sabay lang tayong pumasok, oh. Hindi ba't sabi nila, a good leader makes a good follower? Bakit late rin kayo? Nagsalubong naman ang kilay ni KD at napamewang pa habang nakaharap sa dalaga. I'm the boss here. Pwede akong pumasok kahit anong oras ko gustuhin. Nagkibit balikat naman si Janine na pinagtaka ng binata. Di, ganyan din ako, sir. Follow the leader lang po ito. Simula ngayon, late na rin akong papasok.
So, are you telling me to fire you? No, boss. Wala akong sinabi Kung gusto niyo naman po akong pumasok ng maaga, pumasok din po kayo ng maaga. Follow the leader. Pinitik ni KD ang noo ni Janine, kaya naman napaangal ang dalaga. Dami pang sinasabi. That's one way of being productive, sir. Kailangan madaldal. Kinindatan pa ng sekretarya ang CEO, kaya naman napailing-iling na lang ito nang lumabas ng elevator. Hinabol tuloy ng dalaga si KD na animoy sinusuyo ito. Sir, ganyan ka pala magtampo. Ang cute mo naman. Ang sarap mong ibulsa. Bumuntong hininga naman ang binata. Janine, kaaga-aga. Tumigil ka nga sa pang-aasar mong yan. Napanguso naman ang dalaga at natahimik. Pagkapasok sa opisina, ay sabay silang nagseryoso sa trabaho. Walang ingay at walang pansinan. Halos may kanya-kanya rin silang inaasikaso. Nang mag-lunchtime ay napatingin si KD kay Janine, nabisa rin sa pag-aayos ng mga papeles. Napangiti naman ang binata at dahan-dahan na nilapitan ang sekretarya. Janine. Yes, boss? Hindi nilingon ni Janine si KD dahilan ng pagsalubong ng mga kilay nito. Pay attention to me. Mamaya ka namang hingi ng lambing, boss. May tinatrabaho pa ako rito Pagkatapos ko talaga, ay baka ihag pa kita. Natawa pa ang dalaga dahil sa sariling pagbibiro. Samantalang napairap naman si KD. It's already past lunchtime. Hindi ka pa kumakain. Don't worry, sir. I can handle myself. Hindi pa naman po ako gutom Kung gusto niyo pong kumain, go! Muling napabuntong hininga ang binata at napailing-iling. Pagkatapos ay lumabas ito ng sariling opisina. Nakangiti namang pinagmasdan ni Janine ang likuran nito na papalayo na sa kanya. Ano namang nakain ng boss ko na yun? Kung makatawag ng pangalan parang mangungutang Buti na lang talaga hindi ko pinansin. Sorry Sir KD pero wala rin po akong pera ngayon. Natatawa pang pinagpatuloy ni Janine ang kanyang ginagawa. Maya-maya lang ay bumalik si KD na may daladalang pagkain. Dahan-dahan niya itong nilagay sa lounge area ng kanyang opisina. Pagkatapos ay bumalik ulit sa dalagang hindi man lang napansin ang pagpasok niya. I already bought food for us, Janine. So you can stop for a while, Anita. We can continue that later. Sus? Hindi mo ako mabibiro, sir. Ikaw? Bibili ng pagkain? Sa panaginip lang siguro. Napairap naman ang binata at sapilitan pero marahan na hinila ang dalaga patungo sa lounge. Ita. Nagniningning ang mga mata ni Janine nang makita ang halo-halong pagkain sa lamesa. Ang dami naman nito, boss. Mukhang masarap pa Masarap talaga yan. Dahil ayokong ginutom ang mga empleyado ko. Kaso, baka may bawas sa sweldo ko Hindi na lang ako kakain kung ganun. Wala. Libre ko yan. Sure ka, boss? Kasi kapag binawi mo yung sinabi mo, iluluwa ko rin ang mga pagkain na kinain ko. Natatawang umupo naman sa harap nito si KD. Padikwatro pa ang upo nito habang nakangiting nakatitig sa kanya. Really? Gagawin mo yun? Ay, may isang salita ako, boss. Maniwala ka. Kung gusto mo, sumuka pa ako sa harapan mo Nangasim naman ang mukha ng binata na dahilan ng pagtawa ni Janine. Wala talagang preno yung bibig mo, Janine. Wala talaga. Matagal nang natanggal ang tornilyo ng preno sa bibig ko. Walang ibang makakahanap nun. Napangising naman si KD at sinandal ang mga braso sa sofa. May alam akong way para tumigil yung bibig mo. Sus, hahalikan mo ako? Lumang moves na yan, boss. Iba naman, syadong makaluma Mas lalong napangisi si KD na pinagtaka naman ng dalaga. Assuming naman. Bakit ko naman yun gagawin? Dahil maganda ako. Nag-post pa na ganda-gandahan si Janine sa harap ni KD. Dahilan ng pagtawa nito. Mas gusto ko na tuloy i-tape yung bibig mo
Ngayon na mismo. Sakto. Kararating lang ng stocks ng new tape natin. Heto naman si boss oh. Di mabiro. Kakain na nga lang ako. Pagkatapos noon ay nagpatuloy sa pagkain ng sekretarya. Nakangiting pinagmamasdan lamang ito ng kanyang boss. Kain ka, boss. Ang daming pagkain, oh. No thanks. Gawan mo na lang ako ng kape mamaya. Ay, bakit mamaya pa? Ngayon na. Wait, sir. Pagkatayo ni Janine ay agad din siyang hinigit ni Katie paupo. Kahit anong sumubok niyang tumayo ulit, ay pinipigilan pa rin siya ng kanyang boss. Mamaya na nga, Janine. Tapusin mo muna yung kinakain mo. Nakakahiya naman kasi sa'yo, sir. Ikaw ang bumili, tapos hindi ka naman kakain. Kaya ipagtitimpla na kita ng kape ngayon. Do it later. Or else, I'll fire you. Nakanguso namang natigilan sa pangungulit ang dalaga at pinagpatuloy ang pagkain. Paano kung hindi ko to naubos, Boss KD? Ang dami ba naman kasi nito, oh? Iisa lang ako. Ibibigay na lang sa ibang teams mamaya ang tira. Nasa ibang floor naman sila eh. Natigilan naman sa pagmuya ang sekretarya at gulat na tumingin sa boss nito. Napangunot naman ang noo ni KD. Why? What happened? May hindi ka ba nagustuhan sa pagkain, Janine? May allergies ka ba? Wala, sir. Pero sigurado ka sa sinabi mo kanina na ibibigay mo ang tirang pagkain sa iba pagkatapos ko? Napa-cross arms ang binata at taas ang noo na nakatingin sa kanya. Yes. What's the problem with that? Napakamot naman sa ulo si Janine at binaba lahat ng hawak na pagkain. Dapat sinabihin mo na nung una pa lang, sir. Nakakahiya kasi magpamigay ng tira-tira eh. Paano pala kung buto na lang ang natira ko? Di ipamimigay mo pa. Nagmukha naman silang aso niyan. Sino naman ang wala sa katinuan? Ang mamimigay ng buto-buto sa iba. Pwede pa akong sa hayop. Pero sa tao. Really, Janine? Ikaw nagsabi niyan, sir eh. So, posibleng ginagawa mo rin yan. Naging seryoso naman ang mukha ng binata at mas lalong nagsalubong ang kilay nito. Napansin naman yun ni Janine, kaya naman napatikom siya ng bibig. Sabi ko na nga ba, kakain na lang ulit ako. Titirahan ko na lang yung iba. Kainin mo ang gusto mong kainin dyan. Huwag mong nalimitahan ang sarili mo. Para naman talaga sa'yo yun eh. Salamat, sir ah. Pero parang sinabi mo rin na patay gutom ako. Di nga ba? Muling sumilay ang ngisi sa mukha ng binata. Sa pagkakataong ito, ay si Janine naman ang salubong ang kilay habang nakatingin sa kanya. Akala ko mabait ka, boss. Judger ka rin pala. Pero ayos lang. At least, same vibes tayo. Huwag mo akong igaya sa'yo. Nagpatuloy pa ang bangayan nilang dalawa hanggang sa matapos sa pagkain ang dalaga. Personal namang binigay ni KD ang mga pagkain na natira ni Janine sa ibang mga empleyado. Samantala, ang dalaga naman ay nagtitimpla na ng kape para sa boss. Pagkapasok ni KD sa opisina, ay bumungad sa kanya si Janine na malawak ang ngiti. Ayan ang kape niyo, boss. Masarap yan. Napangiti naman si KD at agad na kinuha mula sa kanya ang kape at hinigop. Kaso, malakas din itong naibuga ang kape na nainom. Sakto pang magkaharap silang dalawa. Kaya naman natalsikan sa muka ang sekretarya. Ang alat. Ano to? Tubig galing sa dagat? Dahan-dahan namang pinunasin ni Janine ang kape sa tumalsik sa mukha niya. Mariin pa siyang nakipagtitigan sa boss. Habang gulat namang napatingin sa kanya si KD at agad siyang tinulungan sa pagpunas. Sorry, hindi ko napansin na sa'yo ko pala nabuga. Hindi ko rin kasi napigilan dahil sa sobrang alat eh. Sorry na, sir. Hindi naman kasi ako marunong gumamit ng coffee machine eh. Pero grabe ka naman sa tubig dagat. Ganun ba talaga to kaalat? Natigil naman sa pagpupunas ang binata sa kanyang muka at napabuntong hininga. Tinikman mo muna yung kape.
Bakit ko naman yun gagawin, boss? Di nag-indirect kiss na tayo niyan. Napahilamas naman sa mukha si KD dahil sa pagpigil sa inis at muling napabuntong hininga. Dapat kasi nagsabi ka muna kung hindi ka marunong gumamit ng machine. Tingnan mo nangyari tuloy ganyan. Sorry po. Instant coffee na lang ang gagawin ko sa'yo, sir. No, iba na lang ang gagawa ng kape ko. Napabuntong hininga pa ang binata bago umupo sa swivel chair nito. Bagsak ang balikat naman na bumalik sa desk nito si Janine. Hanggang sa matapos ang araw ay hindi na nag-usap ang dalawa. Kung kinakailangan lang ay doon lang din sila magpapansinan o mag-uusap. Nang makauwi si Janine, ay pagod na pagod pa siyang sumandal sa kahoy nilang upuan. Lance, kuhaan mo nga ako ng Band-Aid. Nagtataka namang tumingin sa kanya ang kapatid. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit parang ang tamlay-tamlay mo rin yata? Wala. Gawin mo na lang ang pinag-uutos ko. Wala namang nagawa si Lance kundi kunin ang Band-Aid. Nang maibigay kay Janine, ay pinagmasdan lang nito ang ate sa ginagawa. At nagulat nang makita na puro sugat at paso ang kamay. Ano nangyari riyan sa kamay mo? Bakit ang gaganyan yan? Minamaltrato ka ba ng boss mo? Sabihin mo lang sa akin na ate, papakulam ko talaga yan. Baliw. Huwag kang ang OA. Napaso lang ako dahil sa paggamit ng coffee machine. Hindi naman ako marunong nun eh. Alam mo naman palang hindi ka marunong nun. Wala rin naman kasi tayong machine na sinasabi mo. Tapos ginamit mo pa. Bakit di mo na lang pinagawa sa iba? Gusto ko lang namang gawin yung pinag-uutos ni boss. Kasi nilibre niya ako ng lunch. Napataas naman ang kilay si Lance at napabuntong hininga. Di mo naman kailangan suklian ang kabaitan ng iba nang nasasaktan ka. So ako nanlibre siya. Hindi ba choice niya rin naman yun? Nagpatuloy lang sa paglagay ng Band-Aid ang dalaga habang patuloy rin siyang pinangangaralan ni Lance. Kinaumagahan, tahimik na nagtatrabaho ang dalawa. Ngunit, hirap na hirap din si Janine sa ginagawa na napansin naman ni KD. Do you need some help, Janine? No thanks, sir. Hindi naman na ito pinagtuunan pa ulit ng pansin ng binata hanggang sa nahulog ang mga papeles sa desk ni Janine. Napabuntong hininga si KD at tinulungan sa pagpulot ng mga papeles ang sekretarya. Natigilan lang ito nang mapansin ang Band-Aid sa kamay ng dalaga. Nagsalubong pa ang mga kilay niya. Ano nangyari riyan sa kamay mo? Bakit puno ng Band-Aid? Dali-dali namang tinago ng dalaga ang kamay sa likuran. Wala lang to, sir. Huwag mo na pong pansinin. Back to work na po tayo. Hinigit naman ng binata ang kamay nito at napabuntong hininga. Is this because of what happened yesterday? Sa coffee machine? Yes na lang, sir. Alangan naman kasi na sa papel, di ba? It's pretty obvious na rin naman. Alam ng binata na nagbibiro na naman ang dalaga, kaya naman napabuntong hininga na lang ito. Naiinis man, ay pinagsawalang bahala na lang din niya. I'm sorry, Janine. I appreciate your efforts yesterday. Sorry kasi nagkasugat ka pa. Palihim namang napangiti si Janine. Satisfied na ito sa tugon ng boss sa kanya. Wala yun, sir. Kasalanan ko rin naman kaya nagkaganito eh. Sorry rin pala sa mga biro ko. Unti-unti na rin naman ako nasasanay sa mga jokes mo. Ay, buti naman, sir. Thank you. Di na ako mag-a-adjust. Natatawang napailing-iling si KB habang mapang-asar na napangiti na lang si Janine. Basta, kapag may ibang tao, huwag kang magsalita ng ganyan. Baka mamaya, maging masama pang image mo sa kanila. Siyempre naman, boss. Automatic na yan. Buti nga natatagalan mong gantong ugali ko eh. Ganito siguro kapag match. Match talaga tayo. Di naman tayo posporo. Napasimangot naman ang dalaga dahil nagawa siyang barahin ng boss. Samantala, natatawang ginamot naman ni KD ang sugat nito. Makalipas ang ilang linggo ay mas naging malapit pa ang dalawa.
Kahit ano pang sabihin ni Janine ay hindi na naaasar si KD. Kung minsan pa, ay binabara pa siya nito. Ngayon ay magkasamang nasa elevator ang dalawa para pumasok sa opisina. Tahimik lang ang mga ito at nagpapakiramdaman. Late ka na naman, Janine. Ikaw rin naman, sir. At saka anong na naman? Ngayon na nga lang ulit ako na late eh. May reason pa yon. Oh, ano namang rasyon mo? Late na gising, boss. Acceptable reason ba yan? Eh sino ba naman kasi nag-send ng file ng alas 12 ng madaling araw sa sekretarya niya, ha? Tapos kinabukasan pinapapasok pa. Iwas na iwas naman ang binata sa tingin na mapang-asar at mapang-usisa nito. Ay, oo nga pala. Sorry na, Janine. Nakalimutan ko kasing ibigay yung file sa'yo kahapon. Tapos kailangan ko na rin yun ngayon. Hindi, okay lang, boss. Basta mataas ang sweldo ko, ayos na ako. Kahit ilang beses pa akong mapuyat. Natawa na lang yung binata, lalo na't sinusundot-sundot pa siya ni Janine. Natigilan sila sa pag-aasaran nang biglang huminto sa 5th floor ang elevator. Nagkatinginan pa silang dalawa at parehong kinakabahan na chinek ang loob ng elevator. We are stuck. Hala, paano kung hindi na ito mabuksan? O kaya forever na tayong ma-stuck? Huwag kang mag-overthink. Tatawag ako ng rescue. Pero sir, walang signal ang phone. Napabuntong hininga si KD at pinindot ang emergency button na nasa elevator. Habang nakatingin sa dalaga, nahihiya namang ngumiti ito at dahan-dahan na sumuksok sa gilid palayo sa boss. Makalipas ang ilang minuto ay wala pa ang rescue na dumarating. Kaya naman muling lumapit si Janine kay KD at ginulo ito. Boss, kapag nakasurvive tayo, ako naman ang manilibre sa'yo. Kaya mag-pray ka na sana maging ligtas tayo. Ikaw nagsabi niya na. Wala nang bawian. Oo, mas gugustuhin ko pang mastak sa traffic kaysa dito sa elevator. Natatawang napailing-iling naman si KD. Pagkatapos noon, ay sandali naman silang nanahimik hanggang sa sumigaw si Janine. Boss, may multo! Saan? Sa likod mo! Dahan-dahan namang tiningnan ni KD ang likod. Tawang-tawa naman na napahawak sa tiyan si Janine. Nang mapagtanto ng binata na binibiro na naman siya nito, ay napabuntong hininga na lang siya. May mga pagkakataon talaga. Tulad ngayon, na nagsisisi ako sa desisyon ko na naging sekretarya kita. Hey, ito naman si boss oh. Nagbibiro lang naman ako eh. Gusto kitang mapatawa. Kanina ka pa kasing tulala at feeling down dyan. Pero hindi magandang biro yun, Janine. Takot ka siguro sa multo, no, sir? Yumuko pa ang dalaga at nilagay ang buhok sa harapan ng muka at umakto pang multo. Di naman. Nagulat lang talaga ako sa sigaw mo. Akala ko ba naman may nangyari na eh. Napangiti naman ang dalaga habang napabuntong hininga lang si KD. Maya-maya lang ay na-rescue na rin ang dalawa. Hindi na rin naman ito naging malaking issue sa kanila kaya agad din na bumalik sa trabaho ang lahat. Kinahaponan, habang seryosong nagtatrabaho ang dalawa, ay natigilan na lang si Janine at napasalubong ang kilay. Sir KD, may ginagawa ka ba ngayon? Pinipirmahan na ang mga papeles na pinasa mo sa akin kanina. Bakit? May kailangan ka ba? Gutom ka na. Thank you sa concern, sir. Pero hindi pa naman ako gutom. May gusto lang akong itanong sa'yo. Ano naman yun? Lumapit naman si Janine at pinakita ang iilang papeles sa kanya. Ganito ba talaga yung report na pinasa ng marketing team? Hindi ko lang ba talaga ito maintindihan o magulo talaga yung pagkakaayos? Kinuha naman ni KD ang papeles sa kanya. Napasapon na lang ito sa noo at napabuntong hininga. Paano naman kaya ito nakapasa sa team manager nila? Baka hindi lang din napansin, sir. Nakadikit din kasi siya sa likod ng maraming papeles eh. I-check mo. Baka niyan dyan din ang revised version ng papeles na to. Tapos ko nang i-check ang sa marketing team, sir. Pero wala talaga eh.
Yun na rin yung hinuli ko na i-check ulit bago itanong sa'yo. Muling napabuntong hininga ang CEO. Then I have no choice but to return it to them again. They have to redo it. Agree ako riyan, sir. Tumango naman ang binata, kaya naman muling bumalik si Janine sa desk niya. Ilang buwan na nagdaan at halos padagdag na ng padagdag ang mga trabaho ni Janine. Kaya't ilang linggo na rin siyang walang maayos na tulog para lang maayos ang mga kailangan ng kanyang boss na CEO. Mabilis na napahawak sa desk ni si Janine pagkatayo nang makaramdam ng hilo. Nang mapansin naman yun ni Katie, ay agad siyang napatayo at dali-daling dinaluhan ang dalaga. Ano nangyari, Janine? Nahihilo ka ba? Tumango naman ang dalaga at kumapit sa boss upang makatulong sa pagsuporta. Dahan-dahan naman siyang pinaupo ni Katie. Nalipasan ka ba ng gutom? Kulang sa tulog? Ano? Pareho, sir. Kulang din sa pahinga. Pero kakayanin ko naman. Huwag kang mag-alala. Paano hindi ako mag-aalala niyan? Kapag nagkasakit ka, ako rin naman ang mahihirapan. Kaya bawal kang magkasakit, Janine. Bawal magkasakit ang sekretarya ko. Natawa naman si Janine at napayuko sa desk. Grabe naman sa sekretarya ko. Oo na, sayong-sayo na ako, sir. Napapikit na lang si Katie habang natatawa. Sa lahat ng taong malapit sa akin, ikaw ang pinakahuli na gugustuhin kong magkasakit. Hanggat maaari, wag nga sana. Kinikilig tuloy ako, sir. I love you too. Pinitik naman ito ang noo niya. Bibilang kita ng mga prutas. Siguraduhin mo kakainin mo yun, ah. Kailangan mo rin ng vitamins sa katawan. Parang asawa na kita niyan, ha? Joke. Huwag ka na mag-abala, sir. Lilipas lang din to. Bigyan mo lang ako ng 10 minutes para matulog. Napabuntong hininga naman si Katie at mahinang tinapik ang balikat ni Janine bago kinulo ang buhok nito. Ilang oras na ang nakalipas nang magising si Janine. Nagtataka pa itong tumingin sa kanyang desk nang makita na wala na ang mga mahalagang papeles doon. Tiningnan niya pa ang desk ng boss, ngunit wala si Katie roon. Dahilan ng kanyang paggunot ng noo. Nasaan niya kaya yun si boss? Inaayos niya ang kanyang damit ng matigilan dahil biglang dumating si Katie. Nakangiting bumungad ito sa kanya. Good evening, Janine. Good evening, boss. Pero nasaan na yung mga papeles dito sa desk ko? Kailangan ko pa yun tapusin eh. Tatapos ko na yun. Don't worry. Ha? Nakakahiya naman, sir. Hinawakan ni Katie ang labi upang maitago ang ngiti niya sa dalaga. Ngayon ka pa talaga nahiya. Kasi naman, boss, di mo ako ginising. Kinaya ko naman ng trabaho. Tsaka mas mukha ka pang pagod sa akin, oh. Napabuntong hininga pa ang dalaga at napatingala. Hindi lang mukha, sir. Kasi pagod talaga ako. Tinawanan naman siya ni Katie sa pag-aakalang nagbibiro lang siya. Lumapit ito sa desk niya at nilapag ang 3 plastic ng iba't ibang prutas. Kainin at iuwi mo yan. Kung may blender ka, blend mo. Mas masarap yun at masustansya. Hala, nag-abala ka pa talaga, sir, ha? Pero thank you. You're the best. Mahal na kita. Mahal din kita. Gulat naman na napatingin ang dalaga sa kanya. Nice joke, sir. Tinawanan na lang siya ng boss. Anyway, nakakapagod talaga nitong mga nakaraang araw, sir. Wala rin akong magagawa. Halos lahat din naman sa atin ay nabisi talaga. Kaya nga sana lang talaga may naging assistant na ako. Alam mo na, para mapadali ang trabaho at mapagaan ang buhay ng lahat. Natawa naman ang binata, samantalang napanguso si Janine. Gusto mo ba talaga ng assistant? Seryosong tanong ba yan, Sir KD? Oo. Kung ganun syempre oo. Sure. Basta ikaw magpapasahod sa assistant mo. Mabilis na nawala ang ngiti sa labi ng dalaga, kaya mas lalo siyang tinawanan ni KD. Kung meron nga lang akong pampasahod di sana hindi na ako nagtatrabaho, boss.
Ito naman. Di na mabiro. Sige na. Mag-hire ka na ng assistant mo. Talaga? Thank you so much, sir. Sa sobrang saya, ay napyakap pa niya ang boss at sa gulat ay hindi naman nakagalaw si KD. Hindi naman yun napansin ni Janine at agad na bumalik sa kanyang desk. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nakapag-hire na rin si Janine ng assistant niya. Kakaibang ngiti mo ngayon, Janine. Ano meron? Siyempre, sir. Ganito talaga ang ngiti dahil sa wakas, may katulong na ako sa trabaho. Oh, so nakapag-hire ka na pala. Yes naman, boss. Akong pumili ron. Kaya siguradong magaling din yon bilang assistant. Kailan magsisimula ang assistant mo? Bukas na bukas lang din, sir. Tumango naman si KD at nanahimik. Kinabukasan, pagpasok nito sa opisina, ay agad na nagsalubong ang kilay nito. Dahil bumungad sa kanya si Janine na may kasamang ibang lalaki. Hindi naman napansin ng dalaga ang pagpasok ng kanyang boss dahil busy na rin ito sa pakikipag-usap. Hindi mo ba ipapakilala sa akin ang kasama mo, Janine? Nakangati naman siyang hinarap ng dalaga. Siya nga po palang assistant ko. Si Ben. Ben, siyang boss natin. Si Boss KD Yvonne. Nagkamaya naman ang dalawa. Nakangiti pang sinalubong ni Ben si KD, ngunit deadma siya sa binata. Ano naman yung pinag-uusapan niyo kanina, Janine? Sinasabi ko lang sa kanya yung mga kailangan niyang gawin, boss. Babalik na rin kami sa pagtatrabaho maya-maya. Tumango naman siya at nilingon si Ben. Good luck sa trabaho, Ben. Salamat po, Sir Yvonne. Nako, wag ka masyadong formal kay boss. Mabait yan, Ben, kaya wag kang mag-alala. Napakamot naman ito sa batok dahil sa hiya, kaya naman natawa si Janine. Ikaw lang naman ang hindi formal pagdating sa akin, Janine. Madadagdagan din yan soon, boss. Si Ben. Napailing-iling na lang si KD habang tuwang-tuwa pa rin ang dalaga. Matapos nun, ay halos buong araw silang hindi nagpansinan dahil sa dami ng trabaho. Kaunti na lang ay lilibutin na ni Janine at Ben ang buong opisina. Coffee break, anyone? Nagkatinginan naman sina Janine at Ben at sabay na umiling sa kanya. Sorry, boss. Kailangan lang talaga naming tong tapusin muna. Sige. If ever na magbagong isip nyo, i-message mo lang ako, Janine. Medyo matatagalan ako sa labas. Copy, boss. Ingat at pakabusog ka. Tumango naman si KD. Nang makalabas ang boss, ay napabuntong hininga naman si Ben na pinagtaka ng dalaga. Kaya naman taas kilay niya itong tiningnan. Bakit ang bigat naman yata ng dala-dala mong problema, Mr. Assistant? Hindi naman, Janine. Sa wakas lang kasi lumabas na si Sir. Nakaka-pressure kasi yung presensya niya. Baka naman kaya mo yan nararamdaman kasi first day mo sa trabaho. Huwag kang mag-alala. Kapag nasani ka, mawawala rin yan. Mabait si Sir KD, promise. Napakamot naman sa batok si Ben dahilan ng pagtawa ng dalaga. Hindi lang naman kasi ganun yun, Janine. Yung tingin kasi ni Sir parang may malaking kasalanan na akong nagawa sa kanya. Mas lalo naman siyang natawa at hindi pa makapaniwalang tumingin sa assistant niya. Dahil talaga yan sa sobrang kaba, Ben. Sana nga, yan lang talagang dahilan. Iiling-iling na lang na natawa ang sekretarya dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa sinasabi ng assistant niya. Kinabukasan, sabay na pumasok sina Ben at Janine. Kaya nang bumungad sila kay KD, ay mabilis na nagsalubong ang mga kilay nito. Oh, sir. Good morning. Sabay kayong pumasok. Oh, sir. Malapit lang pala kasi yung bahay namin sa isa't isa. Wala pang 20 lakad ang layo mula sa bahay ko. Tumawa pa si Janine, samantalang hindi pa rin nawawala ang kunot sa noon nito. Habang nakatingin kay Ben. Good morning, sir. Tinuguan lang ito ni KD ng tango na mas nagpakaba sa assistant. Akyat na po tayong lahat sa opisina para po masimulan na rin ang trabaho at maagang matapos. Oo nga, ang galing ng naisip mo, Ben, ha? Ang talino mo talaga. Napairap naman si KD at mas sumikit
ang pagkakakapit nito sa suitcase sa daladala niya. May role model ka na para hindi malate, Janine. Grabe ka naman, sir. Natatawang napailing-iling tuloy ang binata. Pagkatanghali ay muling inaya ni KD ang dalawa. Lunch tayo. Libre ko na. Muling napatingin sa isa't isa ang dalawa. Napakamot pa sa batok si Janine. Sorry, sir May pagkakainan na kasi kaming karinderya sa labas ng kumpanya Pero kung gusto mo naman, pwede ka naming isama. Minsan na nga lang maggaya, oh. Sorry, sir. Nakapagpa-reserve na rin kasi kami roon kaninang umaga Nakabayad na rin kami. Sayang naman yung pera kung hindi namin kukunin yung pagkain. At saka baka magtampo na rin sa atin si Manang. Janine, kapag hindi tayo nagpakita sa kanya. Kaya nga Napabuntong hininga naman si KD. Parang ang tagal nyo na magkakilala. Napakamot naman sa batok si Janine at natatawang tumingin sa boss. Yun nga yung dahilan kung bakit ko siya naging assistant, sir. Kaya may tiwala na rin po talaga ako sa lalaking to. Tinapik pa ni Janine ang balikat ni Ben, samantalang muling nagsalubong ang kilay ni KD. Pagkatapos tumango, ay dire-diretso pa itong naglakad palabas ng opisina na pinagtaka ng dalaga. Gutom na ba talaga si sir kaya nagmamadali siyang umalis? Pwede naman siya magsabi sa atin kung ganun di sana, hindi na natin siya dinaldal. Napatingin naman sa kanya si Ben at napabuntong hininga. Wala ka talagang alam, no, Janine? Na ano? Hindi ko sasabihin kung ano. Loh, lakas naman ng trip mo. Natatawang lumabas ng opisina ang dalawa. Makalipas pa ang ilang linggo, mas lalong naging malapit sina Ben at Janine sa isa't isa na napansin din naman ni KD. Ben, pansin ko lang, bakit itong mga nakaraang araw, palagi nilang mainit ang ulo ni Sir KD? May nagawa ba tayong mali? Tiningnan naman siya ng assistant at napailing-iling. Kapag tinigilan mo ng paglapit sa akin, Janine, posibleng kumanda ulit ang mood ni Sir. Ano namang kunik nun? Tsaka, hindi naman maiiwasan na lapitan kita. Assistant ka. Ay, basta. Kung curious ka pa rin, si Sir na mismo ang tanongin mo. Napanguso naman ang dalaga. Natigilan lang sila sa pagkukwentuhan nang muli na namang bumalik ang boss na mainit ang ulo. Busy ba kayo? Pakigawa nga ako ng kape. Salamat. Sige sir, hot mo ba or cold? Not you, Janine. Si Ben ang gusto kong gumawa. Nagtataka namang nagpapalit-palit ang tingin ni Janine kina KD at Ben. Ako na lang sir, kaya ko naman Tsaka may ginagawa pa si Ben Si Ben na, Janine. That's final. Tatayo pa sana ang dalaga nang pigilan siya ng kanyang assistant at iiling-iling na tumingin sa kanya. Wala namang naggawa ang dalaga at muling napaupo. Nag-aalala pa siyang tumingin para dito. Kaya mo bang gamitin yung coffee maker, Ben? Napangiti naman si Ben at tumango. Stop talking. Pagawa ng kape ko, Ben. Dali-dali namang lumabas ang assistant. Napatingin pa si Janine sa boss na nakakapikit at hinihilot ang sentido. Kaya naman wala siyang loob na magsalita o asarin ito. Makalipas pa ang ilang linggo ay nagpatuloy ang pagiging mainitin na ulo ni KD. Nag-uusap sina Janine at Ben ng maisinsinan para maiayos ang papeles nang matigilan sila. Napatingin pa sila kay KD na salubong na naman ng kilay at nakatingin sa kanila. Ben, pakikuha ng order ko. Taas sa labi ng rider. Ako na lang, sir. May mahalaga pa kasing bagay na kailangan tapusin si Ben. Wala na rin naman akong ginagawa. No. Ben, ibigay mo yung gawain mo kay Janine at bumaba ka ron. Awang-awa ulit na napatingin si Janine sa assistant. Ngunit, nakangiti pa rin itong tumango sa kanya. Nang makalabas ng opisina si Ben, ay agad namang lumapit si Janine sa boss at salubong din ang kilay itong tiningnan. Sir, aminin mo nga, may nagawa bang mali sa'yo si Ben?
O sadyang mainit lang talaga yung ulo mo ngayon? Hindi naman siya sinagot ng binata, kaya naman napamewang na ito. Ang dami-dami mong empleyado, sir, na pwedeng pakuhanin ng order mo. Isang tawag mo lang sa kanila, susundin ka ni kanila kaagad. Mas mabilis kung kayo rin ang kukuha. Asa lang pagtawag. Oh, pwede naman ako. Bakit kailangan si Ben pa? Puro na lang ba nang naririnig ko riyan sa bibig mo? Ben dito, Ben doon. Hindi ka ba nananawa, Janine? Hindi naman makapaniwala na tumingin sa kanya ang dalaga. Napataas pa ang kilay nito. So, may problema ka nga kay Ben, sir. Kaya naman pala nitong mga nakaraang linggo, parang pilit mo kaming pinaglalayong dalawa. You don't know anything, Janine. Then tell me, sir. Hindi yung papahirapan niyo yung tao para lang magpahiwalay kami. Marangal na nagtatrabaho si Ben. Napabuntong hininga naman si Katie. Sa wakas, ay naging kalmado na rin ito. I was jealous, okay? Nang dumating si Ben, bigla na lang din nalipat ang atensyon mo sa kanya. Dati ako lang inaasar mo. Ngayon siya na. Tapos kasabay mo pa siya sa pagpasok at pag-uwi. Hindi naman makapaniwalang tumingin sa kanya si Janine. Napakamot pa siya sa kanyang ulo. Hindi pa nga ako nakakaamin sa nararamdaman ko. Pero mukhang wala na agad chance dahil sa kanya. So tell me, sinong hindi maiinis siya ganun? Napanganga pa ang sekretarya niya dahil sa hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Seryoso, sir? Yun lang talagang dahilan? Baka naman may mas malalim pa. Bilis, sabihin mo na. That's all, Janine. So stop teasing me. Totoo lahat ng sinabi ko. Seryoso pang nakatingin sa kanya ang binata. Unti-unti naman siyang napapangiti hanggang sa tuluyan na siyang makatawa na pinagtaka nito. Nakakatawa pala yung sinabi ko. Hindi naman nakasagot ang dalaga dahil sa kakatawa. Hawak-hawak pa niyang tiyan at kaunti na lang ay mapapaupo na siya sa sahig dahil sa pagtawa. Sir, pinagsilasan mo talaga si Ben? Pinandilata naman siya nito ng mga mata dahilan ng pagtawa niya lalo. Sir, bakit mo pagseselosan ang pamilyadong tao na? At saka anong klaseng nararamdaman ba yan? What? Pakiulit mo nga yung sinabi mo, Janine. Natigil naman sa pagtawa si Janine at nakangiting nakatingin sa kanya. May pamilya na si Ben, sir. Tsaka kapatid na rin ang turing namin sa isa't isa, no? Napahawak naman sa bibig si Katie dahil sa sobrang kahihiyan na nararamdaman. You mean, useless palang pagkaselos ko? Ayan kasi. Amin-amin din muna kasi ng nararamdaman, sir, bago magselos, ha? Napailing-iling pa ang binata, samantalang natatawang tinalikuran siya ni Janine. Pabalik na sana ito sa kanyang desk nang hilahin siya pabalik ng boss. Bakit, sir? May gusto ka pa bang malaman? Hindi ka malang nako-curious sa nararamdaman ko sa'yo. Siyempre, nagtataka. Pero nasa sayo na yon kung sasabihin mo sa akin o hindi. Baliw ba ako kapag sinabi ko na gusto kita? Natigilan naman si Janine at muling natawa. Oo, sir. Nahihibang ka na. Sino ba namang boss na magkakagusto sa sekretarya niya, di ba? Ako? Oo na. Hindi rin naman kita masisisi kung nahulog ka sa isang katulad ko. Sa ganda ko ba namang to sinong hindi mapofall, di ba? Tinaas pa niya ang kanyang noo at ngumiti sa harap ng binata. Sa pag-aakalang maaasar ito. Ngunit, ngumiti rin ito. Ayan. May isa pa akong valid reason para magselos sa iba. Ang ganda mo kasi. Kung makapagselos, kala mo merong tayo. Juicy ka pa. Sus, manligaw ka muna. Sure. Ngayon na simula ng paniligaw Ha? Sir, seryoso? Nagbibiro lang ako Ninisian naman siya nito. Hindi ako nagbibiro. Sorry. Aangal pa sana si Janine nang biglang dumating si Ben. Nagtataka pa itong tumingin sa kanila. Pakalagay na lang ng mga pagkain dyan sa mini table, Ben. Salamat.
Mas lalong nagtaka ang assistant dahil nagagawa ng ngumiti ng kanilang boss. Hindi naman alam ni Janine ang dapat na maramdaman. Ben, pasensya na pala kung ikaw ang nasusungitan ko nitong mga nakaraang araw. Painit lang talagang ulo ko. Pasensya na. Napairap naman ang dalaga dahil sa pagsisinungaling nito. Tuwang-tuwa naman ito sa nakitang reaksyon ng sekretarya. Nako, ayos lang yun, sir. Naiintindihan ko naman po eh. Tsaka hindi naman yun naging mahirap para sa akin. Huwag kang mag-alala. Lahat ng paghihirap mo ay may kapalit. Dahil may bonus ka ngayong buwan. Talaga, sir. Salamat o. Malaking tulong na yun sa pamilya ko. Mas lalo namang napangiti si KD. Teka sir. Siya lang ba yung may bonus? Paano naman ako? Ako ang sekretarya mo rito oh. Tumayo naman ang binata at lumapit sa kanya. Nakangising nilapit ito ang bibig sa tenga niya. Sarili ko na ngang ibibigay ko sa'yo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa'yo kanina? Liligawan na kita simula ngayon. Yun ang bonus mo. Namula naman dahil sa hiya at kilig ang dalaga, kaya mahina niya itong tinulak. Bakit naman yun? Pera ba yun? Hindi. Pero magdadala ng pera. Oo. Napairap naman si Janine at sinusubukan na itago ang kilig. Ngunit huli na rin dahil nakita na ito ng binata. Kaya naman natatawa itong naupo. Nagtataka namang tumingin sa kanila si Ben. Simula noon ay hindi na tinigilan ni KD si Janine sa pangungulit. Sir, nagtatrabaho ako. Manahimik ka nga riyan. Napanguso naman si KD at mas talong binigitan ang ulo niya na nakapatong sa balikat ng dalaga. Pansinin mo naman ako. Gawin mo na lang din ang trabaho mo, sir. Isa pa, nasa opisina tayo. Baka kung anong sabihin ng iba kapag nakita nila na ganyan palang nag-iisang KD Yvonne. Ano naman? Ay nako, para kung may alagang bata nito eh. Just pay attention to me, Janine. Ilang oras ka nang hindi tumitingin sa gawi ko. Sa lubong ang kilay naman siyang hinarap ng dalaga. Sakto naman na inangat din nito ang kanyang ulo, kaya't muntikan nang maglapat ang kanilang mga labi. KD naman. Niyakap naman siya ng boss at mas lalong siniksik ang ulo nito sa leeg niya. Inamoy-amoy pa nito ang leeg niya. Sobrang clingy mo, KD. Well, I can't avoid it. I'm addicted to your scent. Ano ka, aso? Tumawa naman ito, ngunit hindi pa rin tinatanggal ang pagkakayakap. Napabuntong hininga na lang si Janine bago niyakap pabalik si KD. Malakas niya lang itong natulak nang biglang pumasok sa opisina si Ben. Lumagapak pa sa sahig si KD na hindi naman pinansin ng dalaga. Huwag kang mag-alala, Janine. Di mo naman kailangan kabahan eh. Alam ko naman kung anong meron sa inyo. Mapang-asar pa itong tiningnan ni Ben at nginisian. Kaya naman hindi siya makapaniwalang tumingin sa assistant. Lalo na nang mabilis din itong lumabas ng opisina. Ben! Sandali! Isama mo ako palabas! Hindi na nakatakbo ang dalaga dahil muli siyang niyakap sa likuran ni KD. Napabuntong hininga na lang ulit ito. Kaya mas pinili ni Ben na nasa labas na lang ang opisina ng desk niya dahil sa'yo, KD. Not really. It's his choice. Sinunod ko lang kung anong gusto niya. Sus, daming rason. Natatawang pinatong naman nito ang ulo sa ulo rin ng dalaga. Ang bigat mo, KD. Di naman ah. Sige na. Gawin ko kaya sa yung ginagawa mo sa akin. Tingnan natin kung hindi ka mabigatan. Sure. Tuwang-tuwa pa na pumantay si KD sa height ni Janine. Ngunit, kinutungan lang siya ng dalaga na nagpaangal sa kanya. Ouch! Diba? Sabi ko sa'yo masakit eh. Siyempre kinutungan mo ko. Same level lang din kasi yon sa bigat ng naramdaman ko sa'yo kanina. Pasalamat ka dahil sekretary pa rin kita. Napangisi naman si Janine at pinaningkitan ang binata. Bakit? Sesesantahin mo ko? Hindi. Hahalikan. Ay, ekis na to sa akin. Nangahalik na agad, wala pa nga tayo.
Hinaharot na nga kita nung hindi pa ako nanliligaw. Kaso di mo napapansin. Napairap naman ang dalaga, lalo na nang ngumuso ang boss sa harap niya. Akala ko kasi caring ka lang talaga. Di mo naman ako masisisi. Nakikita mo ba akong ganun din sa iba? Siyempre hindi. Bakit? Nakita mo na ba akong lumabas ng opisina kapag working hours? Hindi. O di ba? Nakangiti lang siyang pinagmasdan ng binata dahil sa wakas ay naasar niya na rin ito. Kinahapunan, natigilan na naman sa pagtatrabaho si Janine dahil sa panggugulo ng boss. KD, saglit lang. May tatapusin lang ako, mabilis lang to. Di ko pa naman yan kailangan sa ngayon. Mamaya na yan. Merienda na muna tayo. Wala nang nagawa ang dalaga nang hilahin siya palabas nito. Nakasalubong pa nila si Ben na nakangiting nakatingin lang sa kanila. Habang nasa elevator ay todo dikit pa rin ang binata rito. Kaya naman napabuntong hininga na lang si Janine. Hindi mo talaga alam ang personal space, no? Pagdating sa'yo, hindi. Pagdating sa iba, todo iwas. Nangasim naman ang mukha niya na kinatawa ng binata. Corny mo bumanat. Sige nga, sampulan mo ko. Baka mamaya corny rin yan, Janine. Wag na, baka maihi ka bigla sa kilig eh. Natatawang na pailing-iling na lang ang binata. Pagkarating nila sa isang cafe, ay agad din silang nakapag-order. Kaso, sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ay bigla naman itong naantala. Oy, KD! Ngayon na lang ulit kita nakita! Napatingin naman si KD dito at napangiti nang makita ang kanyang kaibigan na si Dayan. Napataas naman ang kilay ni Janine nang makita ang pagngiti ng binata. Kamusta, Dayan? Heto, kagagaling lang namin sa ibang bansa. Ikaw, mukhang ikakasal ka na rin ha? Nakangiti pang tiningnan ni Dayan si Janine, ngunit diretso lang ang tingin ng dalaga sa binatang abot tenga pa rin ang ngiti. Kaya naman mas lalong nagsalubong ang mga kilay nito. Napansin naman yun ni Dayan at mabilis na natawa. Naalala ko pa noon. Sinabi mo sa akin naliligawan mo ako. Pero ngayon tingnan mo. Ibinang nililigawan mo. Ang sakit ha? Natawa naman si KD. Kaya mas lalong hindi maintindihan ng dalaga ang kanilang pinag-uusapan. Dahilan ng kanyang pagkainis. That's so random, Dayan. Isa pa, mga bata pa tayo nun. Sabagay, you're right. Asya, sige na. Naghihintay na kasi sa akin ang asawa ko. Bye, KD. I hope the next time I see you, you already have kids. I hope so too. Nakangiti pang kumaway sila sa isa't isa. Bigla namang nawala ang kunot sa noo ni Janine. Animoy nabunutan ito ng tinik. Bago pa makalayo si Dayan, ay nagkatinginan pa sila ng dalaga. Kinindatan niya si Janine dahilan ng pagkapula ng mukha nito. Sorry for the interruption, Janine. Best friend ko yun, si Dayan. Matagal na yung kasal. Ang ganda niya. Really? Not in my eyes. Ikaw lang maganda sa paningin ko eh. Mas lalong namula naman ang dalaga, kaya naman hampas niya ito sa braso. Manahimik ka na nga sa kakaasar mo. I'm telling the truth. Natatawang napailing-iling na lang ang dalaga. Pagkabalik nila sa opisina, ay pinagtitinginan na naman sila ng halos lahat ng mga empleyado. KD, huwag ka na ngang umakbay sa akin. Don't mind them. Let them know about our relationship. Napabuntong hininga naman siya at wala nang nagawa. Pagka-uwi ni Janine sa bahay, ay sinalubong na naman sa kanya si Lance na nakahangunot ang noo. May chocolates ka na naman. Galing na naman yan sa boss mong maniligaw mo, no? Ano pa bang bago? Parang dati lang ang balita ko sa inyong dalawa ay nagbabangayan lang kayo. Ngayon nagliligawan na. Ang ganda ko kasi. Kaya yun, na-fall. Ginayuma mo talaga siguro. Hindi ako magsasayang ng pera sa ganyan, no? Natawa naman si Lance at tumabi sa ate niya. Pero aminin mo nga, may gusto ka ba rin sa boss mo? Magsisinungaling ako kapag tinanggi ko, Lance.
So meron nga. Bakit hindi ka pa naamin? Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo. Napangiti naman ang binata at sumandal sa balikat ng ate niya. Mabilis namang natanggal ni Janine ang ulo nito, ngunit wala rin siyang nagawa dahil sa bigat nito. Di ako makapaniwala na baka bukas o sa makalawa, magkakaroon ka na ng boyfriend. Tapos posibleng bago matapos ang taon na to, kasal ka na. Malaki ka na talaga, Ate Janine. Malaki naman na talaga ako Kaya hanggang at maaari, nag-iingat din ako sa mga desisyon ko. Uy, malaki ka na yan. Hanggang balikat nga lang kita eh. Buisit ka, Lance. Mabilis namang nahampas ni Janine ang balikat nito. Iiwas pa sana ang kapatid, ngunit mas mabilis siya. Natatawang hinawakan naman nito ang kamay niya. Pero ate, kung kailangan mo ng tulong sa tamang place at ambience para sa pagko-confess mo, ako nang bahala riyan. Napaisip-isip naman si Janine at napangisi. Pagkatapos ay taas-baba ang noong nakatingin sa kapatid. Isang linggo ang nakalipas, magkasamang nagtungo sina Janine at KD sa dalampasigan. Medyo malayo sa kinalakihan nilang syudad. Wow, ang ganda naman dito, Janine. Paano mo nalaman ang lugar na to? Patuloy lamang silang naglalakad, habang ang kanilang mga buhok at damit ay tinatangay ng malakas na hangin. Safe place namin to ng kapatid ko. Dito kami pumupunta kapag masyadong mabigat na yung mga problema. Hinigit ng binata si Janine dahilan ng pagharap nito sa kanya. Nag-aalala pa itong tumingin sa dalaga. May problema ka bang hindi masabi-sabi? Tell me, Janine. Papakinggan ko yan. Napangiti naman ang dalaga at ginulo ang buhok nito. Nagawa niya pang tumingkayad para lang maabot ang buhok ng binata. Hindi mo pa ako pinapatapos, KD. Go on. I'm ready to listen. Kung may problema ka man, ilabas mo lang. Isigaw mo rito kung pwede. Alam mo, KD, nandito rin kami ng kapatid ko sa tuwing masaya kami. Dito rin kasi kami nagbabonding. Kaya mo pala nalaman ang lugar na to. Oo, pero hindi ka ba nagtataka kung bakit kita dinala rito? Napangiti naman si KD at nilagay sa likod ng tenga ang buhok na humaharang sa mukha niya. Kahit anong rason pa yan, masaya na ako dahil magkasama tayo. Hindi ka man lang ba nag-aalala na baka kidnapin kita? Hindi mo nga maangat ang buko. Makidnap pa kaya ako? Grabe talaga siya. Sige na, uwi na lang pala tayo. Natawa naman ang binata at niyakap ang dalaga. Janine, you're making my heart race. God knows how much I love you. Thank you for coming into my life. Napangiti naman ang dalaga at niyakap din ito pabalik. Ayan ka na naman sa mga random na I love you mo, KD. Nagkasabi lang ako ng totoo. Ikaw rin naman nagsimula niya noon eh. Tumingala naman si Janine habang nakangiting nakatingin kay KD. Nagtatakang tumingin naman sa kanya ang binata. KD Yvonne, sinasagot na kita. Aha? Girlfriend mo na ako, oy. Don't tell me, babawiin mo lang din ang confession mo. Naku. Hindi na natuloy ng dalaga ang sasabihin dahil agad siyang niyakap ng binata. I love you, Janine. Thank God. Mahal na mahal din kita, KD. May Mr. Sungit. Hinalikan pa nito sa pisngi ang dalaga dahilan ng pagngiti nito. Nang araw na iyon, ay pareho silang umuwi ng masaya sa kanya-kanya nilang bahay. Ilang buwan ang nakalipas, tuloy pa rin ang buhay nila bilang sekretarya at boss, ngunit may kaunti lamang na pagbabago. Ben, layo-layo naman ng konti. Baka mamaya magpalit na kayo ng mukha ng girlfriend ko. Nagsalubong naman ang kilay ni Janine. Samantalang malawak naman ang naging ngiti ni Ben. Ang OA mo, KD. Hindi pa nga siya nakakalapit sa desk ko. Ay, hindi pa ba? Sorry. Wina-warningan ko lang. Pinagmamayabang mukha mo. Tingnan mo. Lahat ng empleyado mo alam na may relasyon tayo. Worth it naman kasing ipagmayabang ka. Ikaw na yan, oh.
Napasa po na lang sa noo ang dalaga at napabuntong hininga. Huwag kang mag-alala, sir. Sa susunod, magdadala na ako ng meter stick para masukat ko na ang dapat na layo ko kay Janine. Nagtataka namang tumingin ang dalawa kay Ben bago natawa. Don't be serious, Ben. I'm just teasing her. Kaya nga, ang seryoso mo pa sa sinabi mong yan, Ben, ha? Muling natawa ang dalaga, kaya naman napakamot na lang ito sa batok. Pasensya na. Seryoso kasi si sir na sabing layuan kita eh. Masanay ka na dyan. Naging ganyan bigla yung humor niya na maging kami. Nahawa na siguro sa akin. Naku po, kawawa pala ako nito dyan. Slow pa naman ako pagdating sa mga jokes. Muling natawa ang dalaga, samantalang hindi pa rin gets ni Ben kung bakit sila natatawa. Pagka-out sa trabaho ay magkasama silang nagtungo sa bahay ni Janine. Sumalubong naman si Lance, katabi ang mga bagahe at maleta. Ate, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Iiwan mo na ako rito. Kaya mo naman ng sarili mo. Malaki ka na. Pero seryoso ate. Baka kasi magbago pang isip mo eh. Pwede naman. Buo ng isip ko, Lance. Tsaka tuwing weekends ay dadalaw pa rin naman ako rito. Sure ka na talagang titira kayong magkasama ng jowa mo. Baka mamaya may mabuo na kagad ah. Kasal muna. Baliw. Di naman ganyan si KD eh. Huwag kang mag-alala dahil maganda naman yung tutuluyan kong bahay niya. Nakangiti pang tiningnan nito ang kanyang nobyo. Nangasim naman ang mukha ni Lance. Oo nga bro. Pwede ka rin naman pumunta sa mansyon anytime na gustuhin mong makita ang ate mo. Huwag na. Baka mamaya wrong timing pa pagpunta ko eh. Siyempre, magsabi ka muna sa amin. Nagmatigasan pa ang dalawa dahil mas nag-inarte pa si Lance. Sa huli ay magkasama rin namang umuwi sa mansyon sina Janine at KD. Ikaw, KD, sure ka na ba sa desisyon mong kasama akong manirahan? Nakangiti naman siyang binalingan ng tingin ng binata bago muli itong tumingin sa daan. Oo naman. Matagal ko na rin itong pinagplanuhan. Napangiti naman ang dalaga. Pagkarating sa mansyon ay manghang-mangha pa siya dahil sa lawak at enggrande nito. Napapalibutan kasi ang mansyon ng mga punot bulaklak kasama ng iba't ibang rock formations na mga disenyo. Sinong nakaisip ng ganitong design ng garden mo, KD? Ang ganda. Sosyal ang datingan eh. Ako. And actually, front yard pa lang yan. Hindi pa yan ang main garden. Ha? May ganun pala? Natatawa namang ginulo nito ang buhok niya. Tas ka rin. Baka mamaya malabigan ka na rito. Tumango naman si Janine. Makalipas ang halos isang taon, tuluyan ng kinasal ang dalawa. First of all, thank God for having us all here. And hello to my beautiful bride, Janine. Napangiti naman ang dalaga. Pinipigilan ng mga luha ay tuluyan ng pumatak. Ang layo na pala ng narating natin, oh. Malayo na, pero malayo pa. Remember, nung una nating pagkikita sa interview ko, kasi naghahanap ako ng sekretary. Nasabi ko pa sa isip ko na, hindi to magtatagal sa akin. Grabe. It hits hard now. Why? Wala eh. Nalunok ko lahat ng mga sinabi ko. Natatawa tuloy na pinunasan ni Janine ang kanyang luha at hinawakan ang kamay ng asawa. Ngayon, kapag hindi ka talaga nagtagal, feeling ko magwawala talaga ako. Pati mga bisita ay natawa na rin. Anyway, ang gusto ko lang naman sabihin, na kahit ilang beses mo pa akong asarin, inisin, o kahit ano pa man na yan, ay babalik ko din sa iyong lahat. Siyempre, hindi pwedeng walang ganti. Biro lang. Basta mahal na mahal kita. Janine Lopez Yvonne. Ang swerte ko dahil asawa kita. Napangiti naman si Janine. Nais na niyang halikan ng asawa, ngunit pinigilan lang ang sarili. Hello sa lahat. Lalo na sa masungit kong boss. Naasawa ko na ngayon. Dati masungit at mabilis mangasar. Ngayon, ganun pa rin. Mas lalong nagtawanan ang mga bisita.
To be honest, nauuna nire-respeto talaga kita bilang boss. Kahit na marami akong sinasabi, hindi naman nawawala ang respeto ko para sa'yo. Until one day, umamin ka na lang sa nararamdaman mo. Nashock talaga ako noon. Akala ko pa nga noon prank ka lang. Pati si KD ay natawa na rin at nakangiting pinagmasdan ng asawa habang binabasa nito ang letter na para sa kanya. Tapos ayun, yung pagiging caring mo, mas lumala nung umamin ka na. Not in a bad way, syempre. Pero sobrang clingy mo talaga. And so, to cut the long story short, na-realize ko na hindi lang pala kita gustong makita na maasar. Gusto ko rin na makita ka masaya dahil mahal kita. At ganun ka rin sa akin. Thanks to your dedication and patience, I'm here standing as your bride. Your lifeline, companion. I love you so much, KD. I love you too, Janine. My wife. Matapos noon ay nagpatuloy naman sila sa reception area. Present lahat ng mga kaibigan at kakilala nila. Hanggang sa makalipas ang 6 na taon, biniyayaan din sila ng 2 anak. Ang bilis ng panahon no, Janine. Bakit mo naman yun nasabi? Kasi tingnan mo, mag-4 na taon na si Vien. Samantalang magdadalawang taon na si Felix. Oo nga. Oh, ano naman ngayon, KD? It's time para masundan. Mabilis ang nahampas ni Janine ang asawa na kinatawa nito. Manahimik, KD ha. 2 ng anak natin. 2 taon na rin ang nakalipas. Baka naman. Inirapan naman siya ng asawa na mas lalong kinatawa nito. Natigil sila sa pag-usap nang patakbong pumunta sa kanila ang 2 anak. Mami! Si Tito Lanzo, hinahabol kami! Hingal na hingal pero natatawa pang nakakapit ang mga bata sa kanila. Ano ba kasing nilalaro niyo, Bien? Hindi na nakasagot ang bata nang dumating si Lance. Dayan yung 2. Paano kayo matatayan yan kung nakakapit kayo sa mga magulang nyo? Naguunahan pang magpabuhat ang 2 nang dahan-dahan na lumapit sa kanila si Lance. Natatawa lamang na pinagmasdan sila ng mag-asawa. It's because you're scaring us, Tito Lance. Don't make that kind of face. It's ugly. Hindi na napigilan ng mag-asawa ang matawa, lalo na't hindi naman nagme-make face si Lance. Nagtataka namang tumingin sa kanilang mga bata, samantalang napanguso naman si Lance. Akala ko magkakampi tayo rito, Felix. Ganyanan na pala. What do you mean, Tito Lance? Di naman po tayo naglalaro ng kampihan. Mas lalong natawa ang 2, kaya naman nag-walk out na si Lance. Mommy, Daddy, bakit po kayo tumatawa? May nakakatawa po ba? Lumuhod naman si KD para hindi mahirapan ng bata sa pagtingala sa kanya. I think, Vien, it would be better if both of you would run to your Tito Lance and hug him right now. Go comfort him. Bakit nga po? Paano ba naman kasi anak itong kapatid mo? Nasaktan emotionally ang Tito Lance mo. Kaya kung gusto niyo pong magregalo sa inyo araw-araw, suyuin niyo siya na ngayon. Nagkatingin na naman ang 2 bata at tumango, bago sabay na tumakbo papunta sa sala. Hawak-hawak naman ang tiyan na natatawa pa rin si Janine. Grabe. Kanino kaya naman ni Felix ang pagiging straightforward niya? Kanino pa ba? Syempre sa magandang mommy nila. Nakangiting hinapit pa ni KD ang baywang nito at hinalikan siya sa noo. Let's get in. Baka mamaya kinakawawa na ng 2 na yun ang tito nila. Pagpasok ng mag-asawa sa sala, ay napangiti na lang sila nang makita na magkakatabi na ang 3 sa sofa habang nanonood ng palabas. Mommy, Daddy, come here, sit with us! Sinunod naman ni Janine at KD ang sinabi ni Felix. Sa magkabilang gilid pa sila na upo. Makalipas lang ang ilang oras, ay tuluyan nang nakatulog ang mga bata. Ate, uwi na ako. Pagabi na rin kasi. Sige. Mag-ingat ka sa pag-uwi, ha? Thank you sa pag-imbita sa akin dito, Thank you rin, bro. Nag-fist bump pa sina Lance at KD.
Basta mag-message o tumawag ka lang kapag gusto mo ulit pumunta rito, ha? Oo, ate. Sige na, bye. Kapag umiyak kayong dalawa at sinabing miss na ako, pakisabi na lang babalik lang din ako kapag natulog sila ng 100 na tulog. Baliw, papaasahin mo po yung mga bata. Natatawang lumabas pa si Lance sa mansyon. Samantala, nakangiti lang siyang pinagmamasdan ng mag-asawa. Paano ba yan? Bubuhatin na naman natin yung dalawa papasok sa kwarto nila. As always, binuhat ni KD si Vian, samantalang si Felix naman ang kay Janine. Sabay nilang nilapag ang dalawa sa sarili nitong mga kama, hinalikan sa noo, bago lumabas ng kwarto. Sabay rin silang napabuntong hininga, kaya naman nang magkatinginan ay natawa na lang din sila sa isa't isa. Tingnan mo, humihirit ka pa ng isang anak, pero kung makabuntong hinika nga kayon, parang may 10 anak ka na. Muling natawa si KD. It's just extra tiring today. Nilaro ba naman kasi natin ang dalawa? Mabuti na nga lang dumating si Lance. Buti na lang talaga. Lifesaver din pala siya. Muling nagtawanan ang mag-asawa. Pagkatapos ay mapasok na napatingin sa isa't isa. Hindi ko trip ang ganyan titig mo, KD, ha? Alam ko ng kasunod niyan. Natatawa namang hinapit ni KD sa baywang ang asawa at hinalikan sa noo. Pagkatapos ay niyakap ito. I love you, asawa ko. Mahal na mahal din kita, KD. Wakas,